Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Felchay at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kapag ang pipa ay tumugtog ng mahina at ang xylophone ay sumusunod sa mga kwerdas, isang paikot-ikot na kanta ay ipinanganak. Bagamat hindi kumakanta ang dalawang dilag, bahagyang umuungol sila sa himig, na ginagawang buda ang air defense ng mga tao sa isang fairyland. Ang magandang babae na naka-cheongsam, na may hawak na bote ng jade ng Chongjiang, ay dahan-daang naglakad papunta sa mesa at tumayo sa likod ng Aaron, nagbuhos ng alak para sa kanya. Pagkatapos, sa bahagyang pagbabago ng estilo ng kanta, nawala ang gun, at ang sigasig ay nagbago. Mabilis na pumasok ang isang pangkat ng magagandang babae na nakasuot ng pulang tul, na may misteryosong figure at maputing balat. Ang red tul na may puting balat ay may iba't ibang estilo. Nagsusuot sila ng gauze, nag-iiwan lamang ng mga kaakit-akit na mata. Sa himig, sumasayaw sila sa isa't isa. Ang oras ay parang phoenix sa apoy. Ang oras ay parang isang mapayapang lugar, na nagdudulot ng malakas na epekto sa paningin. Kuya, paano naman itong kanta at sayaw? Masayang sabi ni Fu Tian. Hindi ito itinanggi ng Aaron. Nakangiti niyang sabi, beautiful people, beautiful music and beautiful dance. Pinuri ito ng Aaron sa katunayan. Gayunpaman, sa kanyang iba't ibang mga ideya ng pagtulong sa langit, siya ay may iba't ibang pananaw. Katulad nito, nakangiti si Fu Tian, at pumasok na rin sa climax ang grupo ng magagandang sayaw ng kababaihan. Sa pagkumpleto ng isang serye ng mahihirap na paggalaw, ang babaeng may pinakamagandang figure sa gitna ay humawak ng isang magandang bulaklak sa kanyang kamay at iniharap ito sa Aaron. Han Sonny Leng, talagang hindi inaasahan na sa pagtatapos ng sayaw, ito ang magiging aksyon. Nang siya ay nag-aalangan, nagbigay si Fu Tian ng tanda sa kanyang mga mata. Tiningnang mabuti ni Aaron ang bulaklak at nalaman na may berdeng jade bead na kasing laki ng bola ng tennis sa stamen. Ito ay tulad ng isang piraso ng jadeite. Malinaw sa berde. Hindi ito transparent. Ang pattern sa pinakaloob na bahagi ay komplikado, ngunit ito ay tila isang napakamapanlikha na pattern. Kahit sa ang punto ng view, makakakita ka ng ganap na kakaiba. Ang pinakamahalagang bagay ay na kahit na ang butil ay hindi malaki, mayroong maraming aura sa loob nito. Kahit na may distansya sa pagitan nito, ramdam pa rin ng Aaron ang aura nito. Ano ito? Aaron naguguluhan na tumitingin sa araw ng tulong. Nakangiting sinabi ni Fu Tian, haha, mula noong sinaunang panahon, ang damo ay maaaring mamulaklak at ang puno ay maaaring mamunga, ngunit nabalitaan mo na ba na ang mga bulaklak ay maaaring magkalat ng mga puno at ang puno ay maaaring mamunga? Oh, sumimangot si Aaron. Ito ang jade sa bulaklak. Pambihirang bulaklak daw ito sa milyon-milyong taon. Pagkatapos mamulaklak, ito ay nagiging punong bato, at pagkatapos ay naging bulaklak na bato. Sa wakas, pagkatapos ng milyon-milyong taon, ito ay namumulaklak sa isang batong may mataas na antas ng Diyos dahil doon, biglang naglabas si Fu Tian ng punyal ng medyo nag-iingat si Aaron, bigla niyang pinulot ang punyal at diretsong hinayla ang manggas niya at kinamot sa braso. Damaloy ang dugo sa sugat. Sumimangot si Aaron. Anong ginagawa ng lalaking ito? Baliw ka ba? Anong ginagawa mo sa sarili mo?
Ang mga mata ni Aaron ay pinunasan ni Fu Mei, ngunit iba siya sa kanyang sarili, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa sobrang kakaiba ng Aaron, dahan-daang kinuha ni Fu Tian ang berdeng bato mula sa stamen, at pagkatapos ay ginamit ito upang marahan na panasan ang sugat. Isang mahiwagang eksena ang nangyari. Ang naputol na braso ay naibalik sa orihinal na hitsura nito, nawala ang daloy ng dugo, at ang sugat ay wala na. Kahit sa mata, ang braso ni Fu Tian ay tila mas maputi ng kaunti kaysa ngayon. Sa sandaling nakatitig ang mga mata ni Aaron, tiniklap ni Fu Tian ang mga bulaklak sa mga kamay ng Dancing Beauty sa dalawang seksyon, pagkatapos ay itinapon ang isa sa mga ito at inilagay ang bato sa natitirang kalahati ng kanyang kamay. Saglit lang, muling lumitaw sa kamay ni Fu Tian ang sirang bulaklak ng dwarf. Hindi maiwasan ng Aaron na mamangha. Kung hindi pangkaraniwan ang paggamot sa mga pinsala, ang bilis at kahusayan nito ay kamangha-mangha. At higit sa lahat, ginagamit ito ni Fu Tian para muling buuin ang mga bulaklak sa kanyang kamay. Ito ay malinaw na hindi isang simpleng paggamot, ngunit pagbabagong buhay. Ang paggamot at pagbabagong buhay, sa isang kahulugan, ay magkatulad, ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Kung ang una ay lupa, ang huli ay langit. Dahil malinaw naman, ang pagbabagong buhay ay mas mahirap, at ang epekto ay 10-10 milyong beses na mas malakas. Kahit na sa ilang kritikal na sandali, maaari itong maging susi sa pag-ikot ng digmaan. Sa makatuwid, ang Aaron ay lubhang interesado sa batong ito. Great siya, paano naman? Nakangiting sabi ni Fu Tian. Oo, nakakatuwa, makatutuhanang sinabi ni Aaron. Great siya, just like it. Ngumiti si Fu Tian, at pagkatapos ay itinuro ang mga dilag na naroroon, nga pala, hindi ko pa sila nakikilala. Ang mga batang babae na ito ay 18 taong gulang at nasa kanilang kagalingan. Mahusay sila sa lahat ng uri ng musika, chess, calligraphy at pagpipinta, at sila ang pinakamaganda sa katawan at mukha. Sila ang pinakatanyag na 12 dilag sa lungsod ng Tianho. Ang naghahandog ng mga bulaklak sa iyo ay ang pinakamagandang mananayaw sa 12. Ang tumutugtog ng piano ay si Shinji, ang tumutugtog ng pipa ay si Fuji, at ang 2 Liji na naglalaro lang ng screen para sa amin plus ilang dilag sa likod nila, siya Zhang Yanju 12 babae. Nakangiting sabi ni Fu Tian. Sa katunayan, may narinig si Aaron tungkol sa 12 babae. Bago pumasok sa lungsod, sina Fu Mang at Bai Xiaosheng ay walang balak na banggitin sila. Hindi lang daw maganda sa hitsura ang 12 dilag sa mundo, matikas din ang pangangatawan. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling personalidad at ugali. Bumubuo sila ng 12 magagandang tanawin at ito rin ang pinakatanyag na pag-iral sa lungsod ng Tianho. Gayunpaman, si Yanju Shirji ay palaging isang performer sa halip na isang prostitute, na ginagawang medyo nabigo ang maraming tao. Kasabay nito, mas maraming tao ang nagiging attached sa kanya. Kung mas hindi siya makakakuha ng isang bagay, mas kaakit-akit ito. Hindi mabilang na mga maharlikang bata ang nagbayad ng napakataas na presyo. Gusto nilang makipaghalikan, pero ayaw nila. Ngunit gusto lang nilang magkaroon ng 12 babae. Para sa maraming tao, 12 G ang nangungunang grupo ng kababaihan sa mundo. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam. Sa katunayan, sinanay siya ni Yehuhuan, ang orihinal na bituin ng lungsod ng Tianho. Ang katotohanan ay nagpapatunay din na siya ay isang mahusay na tagumpay. Hindi lamang siya pinahahalagahan ng mga tao sa buong mundo, ngunit nakolekta din siya ng maraming kayamanan. Matapos mamatay si Yehuhuan, minana ni Ye Shijun ang mga pamana na ito. Gayunpaman, bagamat pinagnanasaan niya ang kagandahan ng 12 babae, si Yehuhuan ay biglang sumuko at namatay. Si Ye Shijun ay nasa panganib din at hindi matatag sa kanyang pundasyon. Kaya naman, hindi siya nang ahas na kalimutan ang bilin ng kanyang ama. Bilang signboard ng Tianho City, hindi niya dapat sinasadyang sirain ang mga ito. Ngayon, gayunpaman, siya ay inilabas ni Fu Tian, gusto ko lang silang masiyahan sa paglalaro at pagsasayaw. Ang mga batang kapatid na iyon ay nakakasira ng 10-10 milyong amethyst sa isang taon. Nakangiting sabi ni Fu Tian, kaya sila ang mga mobile treasures ng lungsod ng Tianho. Ngumiti si Han Sanchen at tumayo, natural lang iyon,
Ngunit ang tinatawag na espada ay ibinibigay sa mga bayani, kung gusto mo. Ang 12 babae ay magiging iyo, syempre, kasama din dito. Sa pamamagitan nito, inilagay ni Fu Tian ang butil ng jade sa kamay ni Aaron. Aaron maliliit na isang leng, biglang ngumiti, "Help Clan Chief. What do you mean?" Nakangiting sabi ni Fu Tian, "Gusto lang kitang tulungan." Han 3,000 pipingiti, "Tulungan mo ako. Hindi ba suhol iyon? Anong kinalaman nito sa gang?" Mahirap talagang intindihin ang Aaron. "Oo, ito ay upang makatulong sa iyo, mahusay na siya." Ngumiti si Fu Tian, at pagkatapos ay iginagalang ang Aaron. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, "Alam ko rin na si Fu Yao ay talagang maganda at may napakagandang figure, na ginagawang gusto siya ng maraming lalaki sa mundo. Mula sa pananaw ng isang lalaki, gagawin ko mabigani ka sa kanya. But she was married, you know. What more, it's a waste of the earth. Before I met you, mahal na mahal ko ang lalaking yun. Sayang naman at namatayan. Sa anak, she could, hindi na ako mabubuhay, kaya." Tumanggaw si Fu Tian at tumigil, sadyang hindi na nagsalita pa. Ngunit ang kahulugan nito ay napakalinaw, iyon ay, ang Aaron ay malinaw na isang ekstrang gulong. Kung tutusin, kung gusto niya talagang mamuhay ng maayos sa piling mo na may anak, hindi mahalaga. Siya ang nagtataguyod ng pamilya ko. Wish din namin ang kaligayahan niya. Pero, humigop ng alak si Fu Tian, at ayaw magpatuloy. Parang may mahirap sabihin. Sa oras na ito, nagpatuloy si Fu Mei, ngunit ang problema ay ang Fu Yao ay hindi gaanong simple at mabait gaya ng nakikita mo. Sa kabaligtaran, siya ay isang napakabisyosong babae, at ang kanyang pagnanais para sa kapangyarihan ay maaaring inilarawan bilang malaking takot. Kung tama ang hula ko, dapat ay hiniling niya sa iyo na iligtas si Fu Mang. Baka lokohin ka pa niya na si Fu Mang ang tunay na patriarka ng pamilyang Fu. Niyugyug ni Fu Tian ang kanyang baso at nakangiting mamulong, "Mga pekano lang ito, ng masamang babae na iyon. Si Fu Mang lang ang kanyang sangla. Total isa siyang masungit na babae at walang magandang reputasyon. Tama sa politika na humawak muli ng puppet ni Fu Mang sa kapangyarihan. Pagkatapos, gamitin mo ang iyong kakayahan, dakilang siya, para tumulong, kanyang pababa sa ilog, mula noon, hanggang sa rurok ng kanyang buhay." Aaron makinig sa dalawang tao sa iyon ng isang salita ko isang wika, hindi lamang hindi galit, ngunit pakiramdam napaka nakakatawa. Ngunit gaya nga ng kasabihan, ang tibaw sa likod ng buntot ng putakti ay ang pinaka nakakalason. Natatakot akong magsumikap ka para sa kanya, dakilang siya. Kapag nabigo ka, ikaw ang scapegoat. Maaari siyang bumalik anumang oras. Ngunit kung magtagumpay ka, ano ang magiging wakas bilang pinakadakilang bayani? Mula noong sinaunang panahon, walang karapat-dapat na opisyal ang namamatay ng maayos. Kahit na halos hindi ka na makakuha ng mabuting kamatayan, paano na ang pagkamatay ni Fu Yao? Ang kanyang anak na babae ay napakalaki na. Gaano kaganda ang kanyang saloobin sa iyong ama. Sa pagtatapos ng ang araw, kahit na ito ay isang magandang kamatayan, ito ay isang kahabag-habag na gabi. Aaron marinig Fu Mei ang mga salitang ito, sa puso ay halos mamatay sa pagtawa. Dalawang tao ay kumanta ng isa at isa upang gawin ang mga ito maghasik ng hindi pagkakasundo, talagang medyo kawili-wili. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ay takot mangarap hindi rin makapag-isip, umupo sila sa harap ng ngunit Aaron ang sarili. Ang mga tila walang putol na paghihiwalay na ito, para sa Aaron mismo, ay simpleng may kapansanan sa pag-iisip hanggang sa sukdulan. So anong ibig mong sabihin? Han 3,000 tumigil sa pagngiti, sadyang nagpapanggap na nag-iisip. Tingnan ang Aaron kaya, dalawang tao ay hindi lamang napansin Aaron sadyang makipaglaro sa kanila, ngunit din sa tingin na ang kanilang provocation tagumpay. Mahirap talagang isuko ang isang magandang babae, pero paano kung grupo ng magagandang babae ang kapalit? Ang pinakamagandang paraan para makalimot sa isang relasyon ay magsimula ng bago. Kung hindi sapat ang bago, sabihin nating 12 Fu Tian ang hitsura, sa Aaron na may pagmamalaki. Ang 12 babae ay mga dalisay na birhen, at ang iyong mga damdamin ay tiyak na parang pandikit. Alam mo rin na hindi ka nagkukulang sa pera dahil sa iyong kakayahan, kaya hindi kita bibigyan ng mga maalay na bagay gaya ng ginto, pilak at alahas. Espesyal na bibigyan kita ng wasyangyo.
Sa oras na iyon, hindi mo lamang maaalis ang mabisyo 38, ngunit ipagmalaki din ang iyong pag-ibig at magdagdag ng mga pakpak sa larangan ng digmaan. Maaari mo ring bigyan si Shijon ng berdeng sombrero. Hindi ba aabot sa tuktok ang buhay? Nakangiti si Futian haha. Tinapos ang pagsasabi, mapurol na mata ng Aaron Nuno. Sinundan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata kay Fumei. Yumuko lang si Fumei at nagkunwaring nahihilo, bagamat babae si Mayor, maaari nitong gawing may iba't ibang stimulation ang mahusay na siya. Kung magustuhan ito ng dakilang siya, sasamahan ka pa rin ni Mayor sa hangin at ulan. Ang gayong pulang apricot ay itinuturing nilang puhunan. Minsan ang mga tao ay walang kahihiyan at maaaring hindi magagapi. Mukhang napakabait mo, sa akin. Natalo si Aaron sa dalawang walang hiyang lalaking ito. Haha basta masaya ka ano bang pakialam mo sa mga maliliit na bagay na ito. Kahit na, hanggat handa ang dakilang siya, tutulungan ko ang 200,000 tropa niya sa ilalim ng iyong pamumuno. Paano kung ikaw at ako, tayong tatlo, ay nakarating sa mundo ng lahat ng direksyon? Ngumiti si Futian at itinaas ang kanyang baso. Doon, itinaas din ni Fumei ang kanyang baso, na may malabong peach blossom at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Aaron kaliwa tumingin kay Futian, kanan tumingin kay Fumei, mabilis na nag-iisip sa kanyang isip. Ilang sandali pa, Aaron biglang nagsimulang ngumiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.